Dear Lady Love TV. Sisters Love Rivalry, tunghayan na po natin ang huling bahagi. Saan ka nang galing? Bakit lasing ka? Pasalamat ka wala si mama kundi matatalakan ka. Sermon kay Ella ng ate Ana pag uwi niya sa bahay. Inalalayan siya ng kapatid na makarating sa kanyang kwarto. Kung kailan ka tumanda, saka ka nagkakaganyan. Bakit ba Ella? Ate. Oh, huminga siya ng malalim saka tumingin ng diretso sa mga mata ng kapatid. Sorry. Bakit? Hindi ko ginustong mahalin na lalaking mahal mo. Lalong hindi ko hiniling na mahalin din niya ako. Pero nangyari eh. Matagal ko nang gustong sabihin sa'yo. Kaya lang natatakot ako at nagigilty. Alam ko kung gaano mo kagusto si Calvin. At lalong alam ko na sa dami ng isinakripisyo mo para sa akin, hindi dapat itong igaganti ko sa'yo. Hinayaan ni Ella na maglanda sa mga luha sa kanyang mga pisngi. Maya-maya pa ay nagkatunog na ang kanyang pag-iyak hanggang sa humagulhol na siya. Ate, sorry talaga. Pero walang isinagot ang kapatid. Nakatingin lang ito sa kanya. Blanko ang ekspresyon. She knew her very well. She was just hiding her pain. Ganoon ito. Ayaw ipakitang may malambot na bahagi ang puso. Huminga ng malalim si Ate Ana saka ngumiti. Matulog ka na Ella. Mag-usap na lang tayo bukas pag okay ka na. Umiyak na pinagmasdan lamang niya ang kapatid habang papalabas ng kanyang kwarto. Hindi nagtagal ay hinila na rin siya ng antok. Pagising ni Ella mataas na ang araw at parang may mga karayom na tumutusok sa kanyang ulo. Pagbabae na abutan niya nagkakape ang kanyang ina. Sinamahan niya ito sa mesa. Si ate ma, tanong niya. Wala pa raw gana. Malamig nitong sagot. Hindi niya alam kung bakit ganoon ang inaasa ng kanyang ina. Pupuntahan ko na. Pabayaan mo na lang siya mag-isa. Paano mo magagawang puntahan ngayon ng ate mo pagkatapos mo nang sinabi kagabi? Ha? Anong sinabi ko kagabi? Napapailing ang kanyang ina. Base sa reaksyon parang gusto siyang tuktukan ng kutsara sa noo. Umuwi kang lasing kagabi at sinabi mong mahal nyo ni Calvin ang isa't isa. Narinig ko ang mga sinabi mo pagkatapos wala kang maalala. Natahimik si Ella. Ngayon lang niya iyon naalala. Paano nga naman niya ngayon haharapin ang kapatid? Hindi ko akalaing magagawa mong maglihim sa amin, Ella. Sabi ng kanyang mama. Tahimik lang siya. Handa sa kahit na anong sermon. Gaano man iyon kasakit. May kasalanan naman talaga siya. Tigilan mo na si Calvin kung gusto mong magkaayos kayo ng ate mo. Kayong dalawa, ayoko na nakikipagkita pa kayo kay Calvin. Naiintindihan ninyo? Pagsasabihan ko rin ang ate mo. Parang anak ko na rin si Calvin. Pero kung siya ang magiging dahilan ng girian ninyong magkapatid, kaya ko siyang kalimutan. Ganon din ang gagawin ninyong magkapatid. Mama, kami ng ate mo o si Calvin? Nagngangalit ang mga panganitong tanong. Mama, bakit mo ito ginagawa sa akin? Maraming iba dyan. Si Calvin yung gusto ko. Hindi na ba importante sa iyo ngayon ang nararamdaman ng ate mo? Hindi mo ba iniisip ang laki ng isinakripisyo niya para sa iyo? Tapos ano? Eto yung igaganti mo, Ella. Hindi ito ang inaasahan ko mula sa iyo. Disappointed na sabi ng kanyang mama. Akala mo ba, ma? Hindi ko naiisip yan? Kung naisip mo, hindi ka nakikipagrelasyon kay Calvin. Pero ma, wala naman silang relasyon ni ate eh. Pero gusto siya ng ate mo at ikaw ang pinagkakaalam nun. Makipaghiwalay ka na kay Calvin. Bata ka pa, Ella. Marami pang darating. Hindi ma. Ella, buntis ako. Nasampal siya bigla ng kanyang ina. Pakiramdam ni Ella na bingi siya sa lakas ng sampal na iyon. Pero hindi siya. Nag-inda. Tumayo siya at tumakbo papunta sa kwarto. Doon niya tinawagan si Calvin at sinabi ang nangyari. Nagsinungaling ka? Gulat na tanong ni Calvin. Ina lang kasi naisip kong paraan para hindi tayo paghiwalayin ni Mama. Umiiyak na sagot ni Ella. Pero mali pa rin. Mas mali kung hahayaan na lamang kitang mawala sa buhay ko dahil inutos lang sa akin ni Mama. I'm fighting for you now. Bakit parang ikaw naman ang nabahag ang buntot? Naiinis niyang tanong. Hindi sa ganon. Nag-aalala lang ako kay tita. May sakit siya. Tinubuan ng konsensya si Ella. Hindi na niya iyon naisip kanina. Magtana na tayo. Are you serious? Mukha bang hindi?
Kakausapin ko na lang ang mama mo kaysa umasa tayong parang mga teenager. Magsabi tayo ng totoo. Hindi. Kapag ginawa mo yon, may chance na paghiwalayin tayo ng tuluyan. Magtana na lang tayo, Calvin, please. Pakiusap niya. Hindi, Ella. Hindi natin gagawin yan. Sa inis, itinapos na niya ang tawag. Bakit ba ang gulong kausap ni Calvin? Noong nakaraang araw lang nagdedemand ito na ipaglaban niya. Pagkatapos ngayon ay ayaw naman niyang suportahan para sa paglaban niya sa kanilang pagmamahalan. Alas 2 sa madaling araw, tumakas si Ella sa bahay nila para pumunta sa mansyon ng mga San Lucas. Nasa gitna siya nang tawagan niya si Calvin. Desidido siya sa pagtatanan nila. Pagkalipas ng ilang taon, mapapatawad din siya ng mama at ate niya. Sigurado siya ron. Ma'am, pumasok na raw po kayo sa loob, sabi ni Sir Calvin. Sabi ng guard na hindi na malaya ni Ella na nasa harap niya na. Kinuha nito ang bitbit niyang bag at hinatid siya sa loob ng mansyon. Sinalubong siya roon ni Calvin. Hindi naman ito mukhang galit, mas mukha pang amused. What is this? Ito ang paraan ko para ipakita sa iyo. Kaya kitang ipaglaban. Nakataas ang isang kilay niyang sagot. Nakikipaglaban ka? Tumatakbo ka eh, sabi nito. Saka ngumiti. Halika na sa loob. Kinuha ni Calvin ang kanyang bag at hinawakan ng isa niyang kamay para igiya papasok. Sa isang kwarto sa ikalawang palapag sila dumiretso. Dito ka muna sa guest room. Bukas tayo mag-uusap, okay? Iiwan mo talaga ako? Anong klaseng pagtatanan to? Reklamo ni Ella. Bakit? Gusto mong totohanin ang sinabi mo sa mama mong buntis ka? Pabirong tanong ni Calvin. Pwede rin. Pabiro din niyan sagot. Humalakhak si Calvin. Nagmamadaling tinakpan ni Ella ang bibig nito. Ang ingay mo. Ang pabulong niyang saway. Nakangiti pa rin ito nang tanggalin ang palad niya sa bibig nito. Don't tempt me. Inirapan lang niya si Calvin. Napangiti na lamang siya nang bigla siyang yakapin nito. I love you. Hindi ganito ang inaasahan ko na sasabihin ko sa iyo. Ipaglaban mo ako. Pero salamat pa rin sa effort. Huwag ka mag-alala. Aayusin ko ang lahat para hindi mo na kailangan lumayo sa pamilya mo. Baka isinusumpa na ako ni mama ngayon. Don't worry, okay? I'll try to fix everything. For now, sleep. Mamayang umaga na natin harapin ang lahat. Hindi makapag-angat ng mukha si Ella nang makasabay sa almusal ang lolo ni Calvin. Hiyang-hiya siya sa ginawang pagtakas mula sa bahay nila. Higit pa roon, ang lakas ng tawa ng matanda nang malamang nagpanggap siyang buntis, huwag lang humiwalay kay Calvin. Ganun yata talaga ang pag-ibig, iha. Nakakabaliw, sabi ng matanda. Sa palagay ko nga rin po. Sa tingin ko rin naman ay kailangan lang ng kaunting panahon ng mama at ate mo. Magiging maayos din ang lahat, iha. Sana nga po. Kapag kailangan nyo ni Calvin ang tulong ko, magsabi lang kayo. Pero iha, mas maganda kung sasabihin mo na sa mama mo yung totoo. Mali ang pagsisinungaling. Napalabi si Ella sa kawalan ng idadahilan. Ako na ang bahala, lo. Kakausapin ko yung mama ni Ella. Tiningnan siya ni Calvin at nginitian siya nito. Ngiting para nagsasabing magtiwala lang siya at ito na ang bahala. Nang araw ding iyon ay bumalik si Ella sa bahay nila kasama si Calvin. Kinakabahan siya pero bahala na. Napalunok siya na makita ang nanlilisik na mga mata ng kanyang mama habang nakatingin sa kanilang dalawa ni Calvin. Hindi ko akalaing tutulungan mo pa si Ella sa pagsisinungaling, Calvin. Sa lubong ng mama niya kay Calvin, hindi talaga sila nito niyayang pumasok sa bahay. Sa balkonahe pa lang ay mukhang ready na magtatalak ito. Ako ang nagsabi sa kanyang huwag muna naming sabihin sa inyo. Pagtatanggol ni Ella kay Calvin, alam ko, angil ng mama niya, pero hinayaan pa rin niya. Sorry tita, alam kong na-disappoint ko kayo. I'm sorry din, Calvin, pero hindi ko nahahayaang lumapit sa iyong anak ko. Buntis ako, ma. Tigilan mo na ako, Ella. Alam kong hindi ka buntis. Kinausap na ako ni Calvin kagabi. Naningkit ang mga matang binalingan ni Ella ang boyfriend. Napangiwi lang ito. Mama, tama na yan. Si Ate Ana iyon. Hindi niya alam na naririnig sila nito. Ella, halika rito. Habang papalapit sa kapatid ay mangiyak-ngiyak na siya. Wala kang kasalanan. Nagmahal ka lang. Hindi mo kasalanan na minahal mo si Calvin. Habang pinag-iisipan ko, parang kasalanan ko pa nga. Ako ang namilit sa iyo makipaglapit sa kanya. Parang ako ang naging tulay kahit hindi naman iyon yung gusto ko. Lumalapit ka lang naman sa kanya dati para sa akin. Pero sana, Ella, nagtiwala ka sa akin. Sana nagsabi ka agad sa amin ni Mama para hindi masyadong masakit.
Sa kawalan ng salita, iniyakap ni Ella ang kanyang ate. Sorry talaga ate. Mahal kita, alam mo yon, hindi ba? Naramdaman niya ang pagtango ng kapatid. Ganon din ang pag-iyak nito. Sabi naman sa'yo, hindi mo kailangang maglayas at hindi natin kailangang magtanan. Sabi ni Calvin. Akala ko kasi galit talaga si ate. Pero kailangan natin siyang bigyan ng time. Mas maganda kung hindi niya tayo makikita magkasama ng madalas. Yun na nga rin ang naiisip ko. Saka si mama, masama pa rin yung loob sa atin. Bigyan muna natin sila ng time para makapag-move on. May project kami sa Boracay. 6 months lang. Siguro naman pagbalik ko naka-move on na kayong lahat. Nakasimangot na hinarap ni Ella si Calvin. Nasa balkonahe sila at nagpapahangin. Bakit ngayon mo lang sinabi sa akin to? Tinanggap ko lang ang project kagabi. Naisip ko kasi makakatulong ang paglayo ko para sa lahat. Hindi makakatulong sa akin. Paano kung makahanap ko ng iba doon? Marami pa namang foreigner doon. Nakangiting hinalikan ni Calvin ang kanyang noo. Wala ka talagang tiwala sa akin, no? Sa mga babae sa lugar na pupuntahan mo ako walang tiwala. Ganun din yun. 6 months talaga. Saglit lang yun. Pagbalik ko, bahay naman nating dalawang itatayo ko. Mag-propose ka muna. Eto na nga yun. Eto na. Bakit ako magtatayo ng bahay para sa ating dalawa kung hindi kita gusto makasama habang buhay? Tumango si Ella. May point. At sa ganitong paraan, hindi ka na makatatanggi. Ito ang pinakamagandang proposal. Pagmamalaki ni Calvin. Oo na, sabi niya saka ito inirapan. 6 months later, sasagutin ko na ba yung si Riggs? Tanong ni Ate Ana kay Ella. 3 buwan pa lang nanliligaw. Huwag muna kaya. Opinyon niya. Pero nasa iyo naman talaga ang desisyon ate. Gusto mo ba talaga siya? Nandito pa ako sa Pilipinas na niligaw na yan. Akala ko nga nakalimutan niya na ako dahil ang tagal kong nawala. Gusto mo ba siya? Oo, parang nahihiya pa nitong sagot. Hindi napigilan ni Ella na mapapalatak. Iyon naman pala Sasagutin ko na, sabi ni Ate Ana. Mas sinasabi nito iyon sa sarili kaysa sa kanya. Napangiti na lamang siya at lalo iyong lumapad na makitang nakangiti rin ang mama nila habang pinagmamasdan silang magkapatid. Maya-maya pa ay lumapit ng kanyang ina sa kanila. Akala ko hindi na kayo magiging okay dahil kay Calvin. Mama, mahal nila ni Ella ang isa't isa. Mag-move on ka na. Saka hiyaan mo na si Ella kay Calvin para magbuhay prinsesa tong kapatid ko. Pabirong sabi ng Ate Ana niya. Ate, hindi ko naman gusto mabuhay prinsesa. Naku iha, gustuhin mo na. Singit ng isang boses sa pinto. Nagulat si Ella nang makita roon si Calvin at ang lolo nito. At gagawin kang prinsesa ng apo ko habang buhay. Lolo? Bati niya sa matanda. Saka nagmadaling humalik sa pisngi nito. Pagkatapos ay kay Calvin naman siya lumapit. Niyakap siya ng boyfriend at hinalikan sa pisngi. Hindi ka magbubuhay prinsesa sa akin, Ella, sabi ni Calvin. Napanguso ito sa narinig. Magiging reyna ka. Pahabol nito. Sabi ko na nga, sasagutin ko na si Riggs nakangiting singit ng kanyang kapatid. Bakit hindi kayo magsabing darating kayo ngayon? Hindi tuloy ako nakapagluto. Okay lang tita, may dala kaming pagkain. Sabi ni Calvin, may mga kasamang kasambahay ang maglolo. At ang mga iyon na nag-ayos ng pagkain sa mesa. Ano hong okasyon at napadalaw kayo? Tanong ng mama niya kay Lolo Elise. Nais ko lamang sana kayong imbitahin sa kasal ng apo ko. Nakangiting sagot ng matanda. Ikakasal na sina Shiloh? Gulat na tanong ni Ella. Oo, ngayong Desyembre. Nang sabi ko nga kay Calvin, pwede na kayo magpakasal sa Enero ng susunod na taon, sabi ng matanda. Saka tumawa ng malakas. Saka na kami ni Ella hindi ko pa naman nauumpisahan yung bahay namin, singit ni Calvin. Natutuwa si Ella na hindi kumukontra ang mama niya at nakangiti ito ng totoo sa maglolo. Sa wakas ay natanggap na rin yata ng mama niya ang relasyon nila ni Calvin. Kung sa bagay, ilang buwan na rin naman siyang nangongontrang naririnig mula rito. Ako muna next year, Ella. Singit ng Ate Ana niya. Hindi pwede ate. Hindi mo pa sinasagot si Riggs Sasagutin ko na nga yung tao noon. Nagkatawanan sila sa mesa nang biglang mag-ring ang cellphone ng lolo nito at nanlaki ang mga mata nila sa ibinalita ng matanda pagkatapos ng tawag. Mukhang hindi pa talaga tayo pwedeng magpakasal sa susunod na taon, Calvin. Ella, parang si Dylan ang mas kailangan ng kasal. Pagkatapos ng pagkabigla, ay sabay silang natawa ni Calvin. Hayaan na natin muna ang Kuya Dylan mo, Calvin. Matanda na rin ang isang yon.
Dapat lang na mag-asawa na siya. Feeling ko iniuuntog na nun ang ulo sa lahat ng kanto sa mansyon, sabi ni Calvin. Ino rin yung pakiramdam ko, natatawang singit ng lolo nito. Napuno ng tawanan at kwentuhan ng hapagkainan. Sapat na iyon kay Ella. Wala siyang pakialam sa malaray ng buhay. Ang gusto lamang niya ay buhay na kasama si Calvin. Buhay na tanggap ito ng kanyang pamilya at tanggap siya ng pamilya nito. Gusto lamang niya makasama si Calvin at ang mga pamilya nila sa isang simpleng salo-salo, malulutong na halakhakan at walang katapusang kwentuhan. Sa susunod na taon, mas marami na akong ipon. Tama lang yun para mabigay ko ang lahat ng gusto mo sa kasal natin. Ikaw lang ang gusto ko sa kasal natin. Walang kahit na anong arte. Promise? Magandang gown lang ay didemand ko sa'yo. Nakangising hirit ni Ella. Walang problema. Ngayon pa lang pag-iipunan ko na yung gown mo. Ikaw ang magiging pinakamagandang bride sa buong mundo. Para sa'yo, ako talaga lang dapat, no? Siya nga pala. Hindi ka nag-sideline sa Boracay? Naniningkit ang mga matang biro ni Ella kay Calvin. Straight lang ang tingin ko, ma'am. Huwag kang mag-alala. Hindi ko kayang lokohin ka. Alam ko naman at sana, Calvin, huwag yung magbabago. Nakangiting sabi ni Ella. Lahat ng bagay nagbabago. Ang pagmamahal ko, sa'yo ganun din. Araw-araw mas lumalalim. Mabuti na lang talaga at ipinaglaban niya ang lalaking ito. Hindi kasi siya sigurado kung ilang lalaki pa ang katulad ni Calvin sa ngayon. Kung pinalagpas niya ito noon, baka wala nang dumating na makahihigit pa o makakapantay man lamang kay Calvin. Ang wakas ng kwento.